And ito naman siya sa back. Guys, I found something na magagamit natin for content creation. Lalo ngayon, di ba, mas maganda yung back camera kaysa sa front cam. Kaso ang hirap naman mag-back camera. Kasi parang di mo naman nakikita yung sarili mo, di ba? So, ito yung vlog screen monitoring. Mag-safe siya. And alam niyo ba guys, may nakita ko nito, yung mahal talaga. So, parang nakita ko ng dupe. So, meron siyang shutter na kasama. Tapos, yung cable niya. Actually, pwede siyang for Type-C lang. Pwede rin siya for lightning. So, ito guys, pag binili siya, kasama na siya dyan. So, if ever, bawa yung phone mo, lightning cable pa siya, pwede to. Set up na natin siya, dikit na natin siya dito, and then, ito nga pala, maiba ko. Pwede siya sa Android, pwede rin siya sa iOS. Pag sa Android nyo siya gagamitin, meron ka lang i-scan na parang QR code. Tapos, sa iPhone, diretso na siya, basta nakasaksak siya. Ito, turn on nyo lang siya. Mag-safe naman siya dyan, so pwede idikit na ganyan. So, ito yung QR code, pwede sa Android. And ayan na siya guys, naka-mirror na siya. 'Di ba? So, ngayon, nasa camera na tayo. So, ayan, makikita nyo na yung sarili nyo. And ayan siya. So, hindi siya touchscreen guys ha. So, pipindutin nyo pa rin sa camera, kaya nga meron siyang kasamang shutter. So, pwede na kayo mag-vlog-vlog dyan, di ba? Wala siyang delay in fairness. So, tingnan nyo, gumagalaw ako na ganyan. Ito yung ano niya, brightness niya. Naiiba din siya guys. Depende sa inyo. Kung gusto nyo mas brighter or darker, pwedeng-pwede. And guys, ayan, tingnan nyo. Nagti-tiktok ako. So, pwede ako makapanood. Though, the downside lang na nakikita ko, since nakasaksak siya, hindi ka makagamit ng mic. And also, pag nalobat ka, hindi ka makapag-charge. Pero, di ba, panalo-panalo ka na dito, lalo na pag nagagawa ka ng mga contents and gusto mo naka-backcam ka, sobrang linaw ng quality nito. So, ayun, ilalagay ko siya dyan sa yellow basket kung gusto yun nito. Mas mura to kaysa dun sa mga naglalabasan ng mga mahal na pang vlog screen monitoring.